beloved Boss Mike Cervera. Itong isa hong bago natin puntahan yan. Ito hong nasan ba yung Boss Mike? Ha? Oh. Aha. Ito mga kababayan ko. Itong kanilang idol, mga kababayan, na ngayon nasasadlak mga kababayan yan po mga kababayan eto na. Duterte vlogger. Na sino yan? Si Makarat, mga kababayan. Mga kababayan, ayan na. Isa sa mga DDS vlogger na pinagtawanan. Kita nyo, mga kababayan ko. Eto tangina yung mga nagtatawa kay Mima. Sila pala yung mga immoral, ang mga putang ina. Manang-mana kayo sa mga pinagmanahan nyo. Mana kayo kay Duterte, kay Pulong, kay Sara, kay Kibuloy. Kay Digong, kay Baste. Tangina, tignan nyo mga kababayan, pinagtawanan niya. Sabi rito sa caption, pinagtawanan si Mima netong vlogger nila. Paano ka ngayon? Eto, mga kababayan, ang masasabi nating karma. Tama? Tama, mga kababayan? Ito yung totoong karma, mga putang ina nyo! Tao ka mo Ayan ang literal na karma. Naghahanap kayo ng karma, tinatawag nyong karma, yung karahasan, mga tanga. Ganito yung tinatawag na karma. Yung pinagtawanan mo na natsugi, ngayon mamamatay ka dahil sa pangkakarat mo. Diba? Ngayon. Diba ang bilis ng karma, mga kababayan? Napakabilis. Eto kita nyo, isa sa mga DDS vlogger na pinagtatawanan ang pagkatsugi ni Mima Alicia. Filipino in Florida face death penalty. Mga kababayan. Ito yata yung nangyut-yut yata daw ng Lake County prosecutors filed notice. Lalaki natin. Tanggalin muna natin yung karma ni Slapchick. Yun, Lake County prosecutors filed notice to seek the death penalty in 47 counts. Utang ina mo. Ayop ka. 47 counts. 47 count child sex abuse case. Puta. Child abuse, mga kababayan. Suspect is held without bond. Wala ho siyang bail. Ang ina, mga kababayan, eto, noong 2017, binira ng binira yung anak ni Nanay Lenny. Nagpalaki ng problema talaga. Napakalaki talaga ng problema talaga netong chubby na anak ni Lugaw. Bakit di na lang kaya to magbigti, sabi. Ang ending, after 9 years, ayan, putang ina ka, mamamatay ka dahil sa pangmomolestya mong hayop ka. Child abuse. Ganyan mga kababayan, mga DDS, ipagdiwang nyo to. Ito yung sinasabi ko na dapat pinagdidiwang nyo. Mag-rally kayo. Pag ito pinatay, sabihin ninyo, hustisya kay Makarat. Wala po siyang ibang kasalanan kundi kumarat. Ganon, Pag umakyat kayo sa entablado, nagsalita kayo. Sabihin nyo, ako po ay isang tagahanga ng vlogger na nasa Amerika na si Makarat. Wala po siyang kasalanan. Opo. Ang kasalanan niya lang po ay nalibugan. Hindi po masama ang malibugan kasi si Tatay Digong laging nalilibugan. Ganon din si Pulong, kaya nga mahilig sa pokpok yun. Kaya nga pati si Basti,
laging nanghahanting sa bar nang maiuuwi. Putang ina nyo! Sana po ay agaran na makamit namin ang hustisya para sa kapatid namin na si Makarat na kumarat. Kaya mga kababayang kapwa DDS, sumigaw tayo ng hustisya para sa vlogger natin na kumarat ng kumarat! Ganun ano, yay! Tao ka kaya! Ay, ina yun! Ano? Ay, tang ina, idol nyo, makakarat kayo. Ha? Diba? Ganyan ho ang mangyayari. Siyempre, ipaglaban nyo. Ha? Tang ina, ganito ho yung dapat na hindi pinanghihinayangan. O, sa mga DDS dyan, i-debunk nyo to. Ito, ganito. Ha? Ito ang dapat na kinukundina, pinagtatawanan, at dapat magkaroon ng hustisya ang lahat ng kinarat neto. Di ba? O, tahimik kayo. Ganyan naman kayo, di ba? Naku, paano kaya ito? Hirap niyan. Oo, hirap niyan. Sabi, kumarap! At wag matakot. Yan. Ang ilang yan, di ba? Kumarap! Wag matakot! Takot! Hustisya! Hustisya! Para sa mga mangkakarat! Hustisya! Para kay Kibuloy na maraming kinarat na minor de edad! Hustisya! Para kay Digong na marami ring kinarat at maraming pinatay! Ang inang yan. Kaya nga si Pulong na nahimik na eh. Diba? Grabe, no? Mga kababayan, Grabe, no? Matindi, mga kababayan ito. Sa ibang bansa pa, gumawa ng kalokohan tong kasama nyo. Ewan ko ba, mga kababayan, ayan. Ito, sino ba may gawa nito? Kayo naman, huwag nyo nga akong sinasama sa kalokohan nyo. Sabi rito, mga kababayan, survey tayo. Gusto mo bang maging senador si Mike Cervera? Yes or no? Alam nyo, mga kababayan, kung kayo nakilala nyo ko at nalaman nyo kung ano yung klase ng pagkatao natin, ulitin ko, wala po akong balak pumasok sa politika. Kailanman, mga kababayan, kailanman hindi ko binalak na maging politiko. Ulitin ko, hindi ko kailangan ang politika. Hindi ko kailangan maging politiko para ho makatulong sa sambayan ng Pilipino. Hindi ko kailangan. Hindi ko kailangan ang politika para tayo ay magkaroon ng pera. Hindi kailangan. Di ba? Hindi kailangan. Maniwala kayo sa akin, ha? Oo. Makakatulong tayo sa kapwa. Kikita tayo nang wala ang politika. Na ibig ko sabihin bobo yung mga dides, hindi nila alam yung ibig sabihin nun. Liwanagin mo, Boss Mike. Ibig ko sabihin na hindi tayo nagiging politiko. Makakatulong tayo. Bakit? Tama na ang isang Robin Padilla. Ay, nako. Tama na yung isang Robin Padilla. Wala stick. Tingnan nyo, mga kababayan, napakabobo. Okay na ako. Maayos at tayo. Oo. Hindi naman tayo mga buraot na tulad ng mga DDS na ultimo pangkain, binuburaot sa lamay. Di ba? Hindi tayo ganun, mga kababayan. Tingnan nyo, mga kababayan. Kita nyo naman. Di ba? Yan yung mga kapatid natin, nanay ni Mima, yun, nandoon sa gitna. Oo. Kami na po ang magtutuloy. Alicia, Mima, Alicia, kami na ang magtutuloy. Yung mga nakalagay sa t-shirt, marami yan eh. Di ba? Ayan po, mga kababayan, di ba? Yan, yan, mga kababayan, Grabe talagang pagmamahal ng mga tao kay Mima Alicia. Sana oil. Di ba?
Mapapasana all ka na lang. O, eto na, mga kababayan. Grabe. Ito yung mga idol. Naaalala ko tuloy si Digong. Sana nandito si Digong, ano. Oo. Si Raulo to si Digong eh. Oo, eto, dito sila nadadali ni Digong sa mga salita-salitaan na ganito. Yan, oh. Yes. Ayan. Tignan nyo mga kababayan. Kapag mababaw ka, kapag bobo ka, kapag tanga ka, ha? 'Di ba? Ano, ha? Uy, ikaw plabili na may pakananon. Tinalo pa si Nora Honor, ano, sa dami. Sobrang dami ng tao, ka-Aruba. Ang dami-daming tao. Wala na, betdicious yung nadatnan mo, kukunti na yun. Yung buong floor na yun, punong-puno ng tao, baka akala mo. Punong-puno yun. Nakita mo, tayo lang yung may mga upuan sa labas, di ba? Oh. Uy, merong condolence po, hindi ko po alam kung sino po May isa pang general na namatay doon sa bandang dulo. Tama, di ba? May isang general na namatay sa dulo. Oo, nagpugay nga tayo eh. Oo, nakikidalamhati po kami. Oh, pero grabe ang dami ng tao kay Mima Alicia. Oh, eto na ho. Oh, eto ho yung idol ng mga tangat bobo, ha? Oh, na sa mga ganitong mga salita-salita niya, nadadali sila. Oh. Kilala ba ninyo si Trillanes? Anong ginawa ng putang ina niya? Oh, di ba? Tuwan-tuwa sila pagka nagmumura tong gago na tong hayop na to eh. Di ba? Oh, tuwan-tuwa kayo sila pagka nagmumura ito. Pero pag siya na yung minura pabalik, galit na galit yung mga bobo. Di ba? Oh, batang pa siya, nagpugay ako. Pugay! Come on! Gumanon ako dun, oh. Oh, eto na. Nagrebelde, diyan sa Makati, nagwarawara ng mga baril, nagmarcha doon, inagaw yung Peninsula na hotel, nagbarricade doon. Pagdating ng pulis, ang mga duwag ng ulol, nagsurrender ka. Kita niyo yung mga salita. Yan yung kanilang kinabibiliban dito sa gago na to. Binabanatan niya si Trillanes, mga kababayan ko. Oh, eto ang sayo. Oh. Ang hindi Eto na ho, mga kababayan. Kaya ho, galit na galit yan, yung matanda na yan, na idol ng mga tangat bobo. At hanggang ngayon, nagpapakabobo pa rin ng mga gago. Oh. Bakit tayo papapudo sa kanya? Bukas ka dyan. Anong formal yung sabi mo? Kaya hindi ako narito para makipagtalo. Hindi ako narito para ipilit ang sarili ko sa iyo. Narito ako dahil sa bayan. Kita nyo, narito si Trillanes para sa bayan. Hanapan nyo ng korupsyon ito kung meron kayong makikita. Na dapat ito hinahangaan nyo. Hindi si Sara Duterte na magnanakaw na baliw. Dito ang hinahangaan ng matitinong tao. Yung walang issue. Doon tayo sa walang issue. Doon tayo sa walang issue ng korupsyon. Doon tayo sa walang issue ng pagpatay. Hindi mamamatay tao. Hindi katulad ni Digong ni Sara. May mga issue ng pagpatay, ng pagnanakaw. Mga putang ina nyo! Oh. Discontinue ang buhay ko para mapatunayan ko ang pagmamahal ko sa ating bansa. July 27, 2003, unang nakilala si Lieutenant Senior Grade Antonio Binuwish ni Trillanes ang kanyang buhay dahil kay Aling Maliit. Nakikita ni Trillanes si Aling Maliit na nagnanakaw sa pondo ng bayan, kaya nga nakulong eh. Sipin yung maigi. Dahil isa ho ito mahalaga. Yung pong pagbubuwis ng buhay ni Trillanes. Binuwis niya yung buhay niya para labanan ang isang magnanakaw na gobyerno ni Arroyo na Aling Maliit. Anong nangyari? Napakulong sino? Si Gloria Arroyo. Napakulong. Anong ginawa? Pinalaya ni Digong. Diba? Pinalaya ni Digong si Gloria Arroyo na pinakulong ni Pinoy noon. Oh, grabe, no? Di ba kayo nagtataka? Hindi lang yun. Pinalaya din si Jinggoy, pinalaya din si Bong Revilla. Yung pala,
talagang ganon, magkakasangga yung mga magnanakaw. Pare-pares mga magnanakaw eh. O, di ba? Tropa-tropa. Oh. Ito ni Aris IV. Isa siya sa mga leader na mahigit 300 sundalo ng grupong Magdalo na sumugod sa Makati. Pangyayari ito Kita nyo, 300 sundalo ang nabitbit ni Senator Trillanes. Bakit? Dahil kilala nila si Trillanes na isang matapang. Oh, matapang na sundalo. Valedictorian eh. Valedictorian sa PMA, mga kababayan eh. Cum laude yata. Oo, sorry. Diba? Cum laude, summa cum laude. Oh. Basta, oo, basta kung hindi summa cum laude, cum laude. Mga kababayan ko. Ano nangyari doon sa mga tulad ni Bato? Kahit na most ni Bato, wala naman, papikit-pikit lang. Di ba? Pero dito kay Trillanes, mga kababayan, sa PMA, oo. Sa PMA yun, oo. Aba, mga kababayan, matindi. Ngayon, ito yung binaboy ng mga kampo ni Digong. Di ba? Basta yun, basta. sa kasaysayan at tinawag na Oakwood Mutiny. Ang hiling ko sa inyo ngayong oras na ito ay buksan nyo lang ang isipan ninyo. Hindi ko kayo pipiliting maniwala, pero gusto kong sabihin ito sa inyo. Baka sakaling magbukas ang isip mo. Dahil ang pagmamahal sa bayan, hindi mo pwedeng daanin sa kwentuhan. Ang pagmamahal sa bayan, most takbo daw si Bato. Ang pagmamahal sa bayan, mga kababayan, hindi ho nakukuha sa kwento-kwento lang. Kailangan, mga kababayan, nakikita rin sa gawa natin. Di po ba? Dapat may gawa. Dapat may aksyon. Hindi lang puro kwento katulad ni Digong. Kwento, build, pero wala namang natapos yun. Build lang ng build daw, pero wala namang na-build yun. Nakatenga yung mga naumpisahan, 6 na taon. Saan naman kayo nakakita ng ganong serbisyo? Umutang ng umutang, trilyon-trilyon. Iniwang kay Pangulong Bongbong. Ngayon yung mga bobong DDS, sinisisi kay Pangulo yon. Di ba? Mga bobo. Wait lang. Boss. Naka-live na nga ako. May nanonood na magte-10,000 na. Tawagan kita mamaya, boss, Okay, boss. Bye-bye. Di ba? Ayop na yan. Tuloy! Patawa sa pagmumura, madadaan mo ito sa katotohanan. Ito ang buong kwento ko. Noong 2016, nagsimula ka agad ang patayan. Kita nyo, mga kababayan? Kita nyo? Grabe, no? Pakinggan na lang natin, Pakinggan nyo, mga kababayan, Pakinggan nyo. Kami noon sa Senado, sa oposisyon, iniisip namin ano ito nangyayari. Iniintindi ba ito? Kaso araw-araw, daan-daan ang namamatay. Naalarma kami dahil Araw-araw, daan-daan ang namamatay, pinapapatay ni Digong. Di ba? bilang miyembro ng Senado, ang katungkulan namin ay pumuna ng mga kamailian na nakikita natin sa ating lipunan. Naghain kami ng resolusyon, hindi po ito panggugulo. Ito po ay isang checks and balance ng ating sistema na para siguraduhin na walang maglalabis ng poder sa... Paano hindi magiging proud yung mga DDS? Bobo yung mga yan. Kaya nga ang kinukundi nila yung mga biktima ng karahasan di ba? Tuwan-tuwa sila sa bumiktima sa mga inosenteng tao. Katulad ni Mima, biktima ng pamamaslang. Tuwang-tuwa sila dyan. Bibigyan pa nga ng GCash yung mga masasamang tao Nananawagan pa sila na bigyan daw ng GCash yung mga yung mga pumatay kay Mima. Ibigay daw yung number. Bibigyan daw, papadalan daw nila ng GCash. Grabe, mga kababayan, Parang gusto nila sabihin, bayaran natin yung pumatay, magpasalamat tayo. Ganon, mga kababayan, Ganon, matindi. Ganon sila, kaya nga, wag na kayong magtaka
na kapag ka ho na pinatay na ho yung kanilang vlogger na si Makarat na Kumarat, 'di ba? Oh, mga kababayan ko, sigurado magrarally ang mga yan at mananawagan sila ng hustisya. Hustisya para sa Kumarat, gano'n. Ang ina yan. Baliktad ang mga ulo no? Baliktad ang mga utak. Iba't ibang sangay ng gobyerno. Alam ko na sa tingin ng iba, ako ang sumira sa isang tao na minahal. Sampalin ko siya sa publiko. Ngayon na. Isang pinuno na binigyan ninyo ng tiwala. I am now your enemy and you have to be... Kita nyo? Grabe, no, mga kababayan, ano? Yan ho yun Oo. Si Gongdi. Sino pa ba sinira niyan? Ito po. Sinira pa niyan. Sino? Si Dilima. Sa pagdinig ng House Quad Committee ang matagal nang magkaaway na sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senador Laila De Lima. Si De Lima, inirapan ang dating Pangulo na ungkatin ni Quadcom Co-Chair Dan Fernandez ang isang article tungkol sa pagtawag umano ng Department of Justice kay De Lima na mother of all drug lords. Kita nyo? like to congratulate them for making this statement. That is a fictitious, bogus Allegation. allegation against me. I was cleared of all 3 drug cases. I underwent the whole process. Dumaan po ako sa buong proseso kahit mahirap, masakit para sa akin. Ganyan ang ginawa ni Digong kay Dilima. Wala naman palang kasalanan. Napakahayop ni Digong, ano? Oo, hayop talaga si Digong, mga kababayan. Nulong ako ng almost 7 years na hindi na po nila yan mababalikan dahil sa pagkagalit ng pinaka-mastermind ng pag-persecute sa akin. Umamba pa si Digong kay De Lima. Si dating Senador Antonio Trillanes Grabe, no? Inambaan niya si Dilima, no? Grabe, no? the fourth, hinamon ulit si Duterte na pumirma ng bank secrecy waiver kaugnay sa nadiskubring bilyon-bilyong Ngayon ko lang napansin, mga kababayan, si Digong pala kamukha nung ano. Hindi kaya anak ni Digong yung abogado ni Sara? Ha? Hoy! Hindi kaya anak ni Digong din yung kapatid kaya ni Sara yung si ano? Yung abogado niyang isa, tignan niyo yung mata parehas sila. Ha? Anak kaya nun ni Digong, magkapatid sila ni Sara? Napansin ko lang ngayon lang. Parehas siyang mata. Parehas sila ng mata. Ni Digong, kayo talaga. nadiskubring bilyon-bilyong piso raw na deposito sa bank accounts ng pamilya Duterte. We've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Sa gigil, inambahan ni Duterte na babatuhin ng mikropono ang dating senador. Diba? Tuloy. Bago yan, mismong sa bibig ni Duterte nang galing na may mga pinatay siya noong mayor pa lang siya ng Davao City. Wala na si Digong. Sino ang natutuwa na si Digong ay nakulong? Sino? Pakipindot. Wala na. Digong, alam mo ba? Wala nang pagmamahal sa iyo yung mga taga-suporta mo, hindi ka na nila naalala. Mukhang ako na lang nakaalala sa iyo, hayop ka. Tangina mo, Digong, hayop ka. Sana bigyan ka pa ng mahabang buhay diyan, ha. Abutin ka pa sana ng 99. Abutin ka pa sana ng 99 diyan, hayop ka. Pagdusahan mo ng maigi. Oo, yung gusto mo na, eto alam nyo mga kababayan, si Digong, gusto niya nang mamatay pero hindi mamatay-matay. Pahihirapan ka ng husto dyan. Di ba? Nako. Nako, eto na mga kababayan, meron daw breaking news. Totoo ba? Breaking news, nahuli na gunman ni Mima. Nako!
Yari kayo ngayon. Totoo ba yan? Baka naman na eme-eme mo lang yan, ha? Good. Kasi di ba sabi ko sa inyo kahapon, sino nanood kahapon? Di ba sabi ko sa inyo, ewan ko, oy, magano ka nga? Baka mamaya, titingnan ko muna sa balita. Magandang balita yan, andali lang. Kasi sabi ko sa inyo, nakikita ko talaga na hindi paaabutin na mailibing si Mima, di ba? Masosolve na, di ba? Oh, Addictus Rex, pakicheck nga. Baka naman itong si Task Force Aguila, inaano lang tayo. Oy, Task Force Aguila, pumasok ka nga dito. Dali, hanapin natin, ha. Dali lang. Nako. Wala pa sa balita. No joke daw. Umakyat ka nga dito, ipaliwanag mo, hayop ka. Baka mamaya pinaatat mo lang kami, ha. Umakyat ka nga rito, ipaliwanag mo yung task force. Liga rito. Dali, umakyat ka. Nag-uulat. Dapat may ganun tayo, no? Dapat may ganun tayo, no? Nag-uulat. Opo. Dito, ha. Akyat ka na, dali. Umakyat ka. Ayan yung hagdan, ha. Isa pa, baka hindi makita. Ayan, no. Dali na. Task Force Aguila. Akyat ka, dali. Mag-report ka nga dito. Ipaliwanag mo yung ano mo. Ha? Makyat ka, ha? Aantayin kita. Sige, tuloy. Ako, marami. Mga 6 o 7. In one drug den doon sa Davao City, 4 na Chinese, pinatay ko talaga. Ang problema, may tinamaan na 2 nagluluto. Sinadya ko talang patpatayin. Kita nyo, aminadong mamatay tao ang putang inan to. Sino nag-utos daw sa kanya? Oy, Task Force Aguila. Si Sara ba? Si Sara ba ang nag-utos? Tangina, sabi ni John Vic, taga South daw eh. Sino ang nag-utos? Ano sabi rito? Promise, boss, positive na. Ako din, kausap mo dati kay Doc. Putang ina. Alam ko na. Talaga? Kilala ko na to. Naalala na kita. So, magkakaroon na ng press con, mga kababayan, mamaya abangan natin, ha? Wala pa. Wala pang news, pero positive na ito. Mukhang totoo po ito kasi nabanggit eh. Itong si Chiyuto. Grabe, no? Mamaya, may press con na. Kung hindi ako nagkakamali, itong si Task Force Aguila, ito po ay alagad ng batas. Nako, mga kababayan, Nako! Our beloved Boss Mike Severa.